Vice President Sara Duterte may inamin. Pangulong Duterte nilalason nga ba sa Netherlands? Grabe to. Grabe tong ano na to. Grabe tong pasabog ni Vice President Sara. Sa tutusin, hindi pasabog. Ito ay isang pag-amin na ganito nga no, at talagang nakakagulat to itong balita na ipinarating sa atin ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan lang naglabas si nanay or yung mother ni Vice President Sara Duterte ng isang komento mapatungkol or update kay Pangulong Duterte at si Pulong din, no? At doon nga sinabi ho nila na etong si Pangulong Duterte ay butot balat na, no? Dahil sa hindi masustansya or hindi kasi gamay or hindi nakalakihan ni Pangulong Duterte yung klima doon sa Netherlands. Ngayon, syempre, lahat po tayo ay nalulungkot doon dahil alam naman natin na hindi naman kabataan ni Pangulong Duterte. Alam naman ho natin na yan ay 80 years old na, no? So medyo may mga pangamba tayong mga iniisip, no, mapatungkol sa kalusugan ni Tatay Digong, ng tatay ng buong Pilipinas. So ngayon, eto si Vice President Sara Duterte ay may inamin, may inamin mapatungkol ho nga dito sa kanyang tatay. At ayun nga po pala, no, isa sa mga napag-uusapan ho ngayon yung pagka-bingo ni Auntie Claire. Yung pagka-bingo ni Auntie Claire sa tawag dito sa kanyang pagsisinungaling. Palakpakan natin si Ma'am Eden for Net25. Kaso tinanggal na siya. Tinanggal na kasi kawawa lagi si Atty. Claire, baka napapagalitan lagi ni Marcos. Baka napapagalitan lagi ng mga boss niya kasi laging susupulan ko to. Eto nga, no. Alam niyo, mabalik tayo doon kay Pangulong Duterte. Walang ibang sisisihin dito kung sakali man na may mangyari kay Pangulong Duterte diyan sa Netherlands. Walang ibang sisisihin diyan kundi si Marcos. Wala na hong iba kundi siya lang talaga. At yan ang talagang pinakamasama niyang ginawa sa kanyang kasaysayan bilang presidente, na kapwa niya Pilipino ay hinayaan niya na mapahamak sa kamay ng mga dayuhan. At yan siguro ang hindi mapapatawad ng mga Pilipino sa oras na mangyari yan. So dito nga, no, may mga video tayong papanoorin at ano nga ba yung inamin ni Vice President Sara Duterte. So bago tayo mapunta doon, dito muna tayo sa mga panayam mapatungkol sa gastos para sa mga saksi inalma ni Vice President Sara Duterte. DOJ, seguridad lang ang ibinigay. Ito na naman si Remulla, no? Tangina ka, piranggot na lang buhay mo nang titira sa mundo, nagiging masama ka pa. Gaganon na nga lang yan, kukunti na nga lang yan. Nakakapagtaka, no, kung sino yung mga demonyo dito sa Pilipinas. Sila yung parang ang haba ng mga buhay. Totoo ba yung kasabihan na kapag masama ka sa mundo, talagang bibigyan ka ng another chance na mabuhay para pagsisihan mo yung mga nagawa mong kasalanan? Ay kung totoo man ho yan, sana po mangyari din yan kay Marcos, ha. Umabot siya ng 250 years. 250 years na may iniinda siyang sakit sa buto. May iniinda siyang rayuma. May iniinda siyang napakatinding sakit ng ulo at ngipin na araw-araw niyang titiisin sa loob ng 250 years. Sana nga. So ito, panoorin natin. May patunay umano ang defense team ni dating Pangulong Duterte na ilang ebidensya laban sa kanya sa International Criminal Court ang nakuha sa pamamagitan ng puwersa o intimidation o harassment.
Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ulit at bumisita sa kanyang ama. Nakatutok si Marisol Abduraman. Marami na naman magagalit dito, sabihin, si Vice President Sara Duterte wala lang nagagawa. Nagala-gala na lang. Hindi ka, diba katulad nung nakaraan yung nagsasabi ng mga dilawan ngayon, pati si Auntie Claire gumaganyan na rin. Una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong ng gobyerno sa gastusin ng mga saksing haharap sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihingan namin ng reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pero bagaman dati na niyang nilinaw na ang ibibigay lamang ng gobyerno ay yung para sa seguridad ng mga saksi at hindi ang pagbiyahe patungo sa The Hague. Ang lupit, palakpakan. Ang lupit ng gobyerno, may pera kayo para sa mga witness nyo laban sa mga kay Pangulong Duterte. Pero wala kayong pera doon sa mga OFW na naipit sa gera. Ang galing. Bravo, grabe talaga Pangulo natin. The best ka talaga. Ikaw ang best president ever, Marcos Jr. Nakakaputang ina ka. Ay, sorry. Oh, hindi, grabe, the best yung mindset ng Pangulo natin. Biruin mo kapag witness ang usapan, ang dami nilang budget. Kaano-ano mo si Risa Ontiveros? Wala lang, nagtanong lang ako. Ha? Pero yung mga OFW na kailangan na mailikas dalhin dito sa Pilipinas kasi naiipit sila sa gera. No, sa gera doon sa ibang bansa, wala ka kwarta. Pero pag sa witness laban kay Pangulong Duterte, damo kwarta. Dami kwarta, unbelievable Iba talaga, kakaiba talaga si Marcos. Talagang masasabi mo best president ever sa katarantaduhan. Tinanong din ng bise hinggil sa sinabi ni Justice Secretary Remulla na malaking hamon ang kaso. Sa dati ring sinabi ni Remulla tungkol sa mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya nga umabot sa ICC ito Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin para hindi matuloy ang mga kaso. Utang ina, kita mo, ang katarantaduhan nyo. Tingnan nyo katarantaduhan Wala pala silang ebidensya, pero ipinadala nila yung tao doon sa The Hague. Ibinigay nila, isinuko nila sa ICC. Samantala, wala silang pinagbasihan. Ayop na wala pala kayong pinagbisi. Ano to, nakinig lang kayo sa Chessmes? DOJ Secretary Remulla, nakinig lang ho kayo sa chismis? So, ibig sabihin, wala kayong sapat na batayan? Anak ng tente, ang pangit nyo kabanding. Ayop na wala pala kayong sapat na batayan na para may dahilan kayo na eto nakita ako, grabe, talagang ang daming pinatay o ang daming namatay ng panahon ni Pangulong Duterte. Talagang 101% na matibay itong ebidensya na to. Tapos ngayon sabihin nyo, kaya nga namin dinala doon kasi dito burado na yung ebidensya. So anong dahilan nyo at anong nag-push sa inyo para ipagkalulo nyo yung kapwa nyo Pilipino at ibang bansa pa yung ang lumiti sa kanya? Nasamantalang, gumagana naman yung justice system natin dito sa Pilipinas, kayo lang yung gumagawa ng katarantaduhan. Di ba? Ang labo nito, wala na, nagkakaleche-leche na. So ibig sabihin pala, kagustuhan nyo lang nila Marcos Jr., kaya nyo ipinadala si Pangulong Duterte doon. Okay. Ganun lang pala. Ang babaw pala ng nyo. So ibig sabihin, pag napagtripan ni Marcos Jr. na isuko ang Pilipinas sa mga puti, sa mga Amerikano, okay lang kasi wala napagtripan lang Ang galing Okay, ulitin natin para maliwanag Tungkol sa mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya nga umabot sa ICC ito Kasi dito,
binura na lahat ng pwedeng burahin eh. Oh, binura para na hindi daw. matuloy yung mga kaso. O kaya hindi daw Ang matuloy. komento dito ng Kaya hindi daw matuloy mga kaso. Kung tayo na, so ibig sabihin kayo nga talaga nagpo-push. Para lang kahit alam nyo walang sapat na ebidensya, pinupush nyo lang kasi nga, galit kayo sa mga Duterte. Ang galing. Kakaiba. Iba din ang abilidad mo ha, Remulla. Ang lupit, no? Oo. bise. Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, Kaya na, may hawak din palang ebidensya. Si Vice President Sara Duterte laban dyan sa mga yudipunggol na yan. So abangan natin yun. So itong mga ebidensya na hawak nila is gawa-gawa nga lang. O tingnan nyo katarantaduhan nitong administrasyon na to. Sinuko mo, kapwa mo Pilipino, wala ka naman palang hawak na ebidensya. Anong motibo nyo? Anong dahilan? Ba't nyo ibinigay? So dito napakalinaw ho na talagang political idea lamang ang nag-push sa administrasyon para gipitin nila ng gipitin ng mga Duterte at si Pangulong Duterte para dalhin sa ICC. So sa madaling salita, kung si Vice President binagbibintangan nila na pro-China, pro-NPA na rin po talaga sa totoo lang ang administrasyong Marcos. Paano mo nasabi na pro-NPA? Yung ICC, yan ang isa sa pinakamalakas na kapit ng mga NPA. Wala na tayong aasahan dito sa gobyernong. Akala ko meron pa naman pero Jay, wag ka nang umasa. Umaasa pa rin ako syempre, no? Baka sakaling magbago. Baka sakaling umayos, kaso kung ganito ng ganito, wag ka nang umasang may aayos pa. so makikita din natin yun soon, very soon. Hiningan namin ng pahayag ang Justice Department kaugnay niyan. Nasa The Hague muli ang bise para dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC. Ayon mismo sa VP, ilang araw siyang mananatili roon. Si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones. Payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo. Hinggil naman sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tigilan na ang pamumulitika, sabi ng bise. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. So tama naman yun, no? Barag na naman si Marcos. Iiyak na naman si Auntie Claire nito. Pustahan tayo bukas sa bukas, may iiyak na naman, no? Di sa totoo lang naman, wala naman talaga ang nanguna sa isyung to ang mga Marcos, ang administrasyon. Tapos ang mga Duterte sumasagot lang. Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na tumingin sa salamin si Marcos Jr. Biruin mo ha. Biruin nyo ho. Eto pa lang video na to, etong report na to. Lumalabas dito na talagang pamumulitika lamang. Biruin mo, wala silang sapat na ebidensya, dinala nila yung matanda dun sa... Ay, grabe. Iginiit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa impeachment case laban sa bise. Tugon naman ang palasyo sa balak ng defense team ng dating Pangulo. Utay na, nakakortina ka na naman ha. Dati pa barong-barong ka lang na puti ah. Ngayon may para ka ng presidente. Tangna, tinalo mo na si Lisa Araneta Marcos ah. Ikaw na ba ang second lady? Mukhang may babasagin na namang history si Marcos Jr. Parang na naman, parang siya ang kauna-unahang presidente na magkakaroon ng dalawang babae. First lady tsaka second lady.
Tayo lang si Atay Reo. Akala mo, presidente na no? Akala mo, asawa ng presidente. Na isumiti sa ICC ang report ng Senate Committee on Foreign Relations na nalabag umano ang karapatan ng dating Pangulo kung siya ay arestuhin. Baka maging negatibo pa po sa kanila. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Para Munta ka lang, puta. Ay. Alam mo, Auntie Claire, ikaw ang nagbigay ng tawag dito, pag-asa sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi kung iisipin mo, Auntie Claire, ikaw ay graduate sa pag-aaral. Totoo siya nga, attorney ka. Tapos mas tanga ka pa sa akin. Ay, ito totoo Biruin mo talagang alam mo yon, yung tipong graduate ka bilang attorney, bilang lawyer. Tapos tinanong ka, ganito yung sagutan mo. Siguro po, yung ICC po ang magpapatunay. Munta nga ang putik. Ewan ko sa'yo, Auntie Claire. Ito. Ano naman pa yung ibang balita natin? Saan na yan? Wait lang ha. Wag yan. Ito. Panoorin natin to. Muling nagtungo sa Netherlands si Vice President Sara Duterte nitong weekend upang samantalahin ang dagdag na araw ng pagdalaw sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling nakakulong sa The Hague. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Dumating sa Netherlands si Vice President Sara Duterte noong July 5 upang personal na dalawin ang kanyang ama na kasalukuyang nakadetine sa detention center sa The Hague. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na sinasamantala nila ang 4 na beses kada linggong dalaw na pinayagan ng detention unit ng International Criminal Court. 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede mo kasi. Kinumpirma rin ni VP Sara ang malaking pagbabago sa pangangatawan ng kanyang ama na ngayon ay kapansin-pansing pumayat. Matatanda ang sinabi ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na kung tingnan ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. Bagamat kapansin-pansin ang pangangayayat ng dating Pangulo, sinabi ni VP Sara na mas gusto niya ang ganitong hitsura ng kanyang ama. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan. Tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang... Grabe ka naman ma'am, sa malaki ang tiyan, muntik ko mabugay yung tubig. Asaktan ako. Heart. So, I like him this way. Medyo slim. Ayon sa bise, nawala ng ganang kumain ng kanyang ama dahilan ng pagbagsak ng timbang nito. Sa kabila ng lahat, muling iginit ni VP Sara na walang basehan ang kasong inihain laban sa dating Pangulo at umaasa siyang ibabasura ito batay sa petisyong kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. May mensahe naman aniya ang kanyang ama sa mga taga-suporta nito. I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Nakatakdang bumalik si Vice President Sara sa Pilipinas sa July 23 para sa Diyos. At talagang biruin mo talagang hanggang sa huli, tayo at bansa pa rin natin ang nangingibabaw kay Pangulong Duterte. Grabe. Lintik na lang talaga ang karma, talagang lintik na karma talaga ang babalik sa mga tumarantado kay Pangulong Duterte. Tandaan niyo. Totoo, hindi ako nagbabanta pero grabe. Grabing karma ang babalik
kay ang babalik kay kung sino man yung tumarantado kay Pangulong Duterte. Oo. Pero mo, etong taong to, hanggang ngayon ay siya pa rin po yung tinuturing na presidente ng Pilipinas. Mas ginagalang pa rin si Pangulong Duterte kaysa kay Marcos Jr. Totoo po yan. Mas biro nyo, nagkaroon nga ng rating ng survey, di ba? Umabot sa 63%. Ang gusto na maging presidente pa rin ng bansang Pilipinas ay si Pangulong Duterte. Grabe. So ito po yung video. Panoorin ho natin tong full interview para may update po tayo kay Pangulong Duterte. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong plana? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, inupit namin. Pinagam kami ng buwan ba ng El Cotton. And then we spend time kung hindi siya haip. Parang siya kapabol. Oh, yes. Inhale 5. And then, sabi ko nga, it's not in the mood. Bigay na siya ng kanyang mga huling kabili. Sabi niya, kung saan daw siya pamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan? Oo. Sabi niya, kung pumatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito yung ashes daw. Tangina yan, nakakalungkot naman nun. Ay, nagigigil ako. Ano na to? Hindi to joke ng mga Duterte kasi kung matatandaan natin nung mga kamakailan lang naglabas ng panayam yung kanyang asawa na yung nanay ni Vice President Sara Duterte, nila Pulong at Baste, na butot balat nga si Pangulong Duterte. At ngayon narinig naman din natin kay Vice President Sara Duterte na kaya pumayat ng ganyan si Pangulong Duterte dahil hindi nga siya nakakakain ng matino. So dito naman sa pangalawang video, napakinggan natin na naghabilin si Pangulong Duterte na kung siya man daw ay mamamatay ay yung cremate niya diyan na lang daw iwan sa dahig at wag na sa Pilipinas. Hindi ho biro yun nakakalungkot na yun. Nakakalungkot na balita ho yung ganun. At syempre, 'di ba, alam naman natin kung sino dapat ang sisihin natin diyan. Hindi naman mangyayari lahat 'to kung hindi dahil sa panggigipit ng administrasyong Marcos, Hindi mangyayari 'to lahat kung hindi dahil sa panggigipit ng administrasyong Marcos sa mga Duterte. Biruin niyo, dinala doon, wala silang sapat na ebidensya. Hanggang ngayon naghahanap sila ng ebidensya para mapanatili si Pangulong Duterte doon. Bahala na ang Pilipino na humusga kung ano yung mga dapat nilang gawin. Sa totoo lang marami akong nakakausap ng mga kilalang tao din kung ano yung mga plano nila na sa oras na mangyari nga to. Ang sabi, syempre, nag-aantay lang sila ng hudyat ni Pangulong Duterte. Sa totoosin lang, hanggang ngayon po ready na. Aminin ko na sa inyo na ready na po yung mga tiga-suporta ni Pangulong Duterte kung ano man yung gusto niyang ipagawa, pero ayaw nga ng gulo ni Pangulong Duterte. Ayaw niyang may mga masaktan or magkagulo dito sa bansang Pilipinas. Grabe yun, Kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung sabihin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya,
Well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pumultuhin kita o hindi. So, yan yung discussion na yun. How did you feel po nang magganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot kayo. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun. Pag nangyari. Pero parang para sa akin hindi pa rin yun na porket 80 na. Parang di ko alam sasabihin ko Kasi iba yung tono ng pananalita ni Vice President Sara Duterte. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka puntuhin niya ako pag isinagod yung kanya kapilit na pagpang-rejection. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkakanyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD na, diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, nagalitan pa niya. Hindi niya useless yung mga lupa. Meron ba usang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, request yun. And then, itak naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor sa area. Kasama ito yung nakatong Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong Tinigil na yung gamot ni Pangulong Duterte. Tingnan mo nga. And then, Balikan natin. itak naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor sa area. Kasama ito yung nakatong Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? So yun nga tinigil na. Tinigil na ni Ma'am sabi daw ayon yun kay Attorney Harry Roque, tinigil daw ng nanay o sinabi na tinigil na daw yung mga gamot para kay Pangulong Duterte. Naku po, delikado nga talaga to. Delikado to. Ako na nagsasabi sa inyo. Sorry pero hindi ko naman pinapanalangin, pero ako yung kinakabahan. Ako yung nasasaktan, ba't ganun? Si Vice President Sara Duterte parang wala lang sa kanya ayoko sabihin. Pero pag ganon tinigil na yung gamot, malalim ang ibig sabihin nun. Kasi alam ko, nasa 20 ata mahigit ang gamot na, kung hindi ako nagkakamali nasa 20 capsule ata or pang gamot ang iniinom ni Pangulong Duterte araw-araw. Kung hindi ako nagkakamali. At si Senator Bongo ata nagsabi niyan. So ngayon, natinigil na, medyo talaga to. Medyo nakaka-alarma Nakaka-alarma ho ito. Dahil pag ganun kasi yung ginawa, na yun alam niyo yung paano ko ba i-deliver? Mahirap kasi sabihin Kasi hindi naman masasabi mo na na magaling na si PRRD.
Nangangayayat nga yung tao, butot balat na eh. Di siguro ito lang sa palagay ko, parang may tinatago ang si Vice President Sara Duterte na para aminin sa sa palagay ko medyo critical na talaga si Pangulong Duterte. Yan ang naiisip ko kasi pag ikaw tinigil na yung gamot, parang no choice ka na eh. Parang wala na, sige, tigil na natin yung gamot niyan kaysa mas mahirapan pa siya, ganyan. Alam niyo yung gano'n, pasensya na, baka nagkakamali ako ng sinasabi ko, pero naano kasi ako, nadadala ako sa emosyon ko. Hindi ko alam kung ano ni Ma'am. Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila. Mother. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, umayak siya, sobrang umayak lang talaga niya. Tsaka namansin ko kanina, hindi ko na pinensyon kasi nagtitinag yung food niya. Maganda yung cookies niya. Ako nagsera kay Vicky? Hindi ko maalam eh. Maganda yung cookies niya. Kasi umayak siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung firm. Para siyang Volterra. Firm yung tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, by hindi siya... skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano? Hindi ma'am. Okay. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na chairman mo, Ms. Wad. He is si chairman. Then sabi niya, paabot daw sa kanya yung wishes niya. Nag-isap din kami kasi kailangan matawagan yung anak ni chairman nila, Ms. Wad. And then, yun lang ang nag-discuss namin. And one other, the Bowenyo na namatay, discuss natin. Then of course, yung, father naman, friend kasi ni, PRD, discuss natin. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, bisita kami. Ito ko lang yung check. Kasi today is 1:30 to 3, no? So yun medyo mahina yung signal ng bidyong to, pero ayon dito nga sa kalusugan ni Pangulong Duterte ay nangayayat siya dahil hindi daw siya nakakakain ng gusto, parang walang gana kumain ganun. Tapos yun, tinigil na rin pala yung gamot. So sa madaling salita talagang hindi okay ang kalagayan ni Pangulong Duterte. Ayun, wala naman tayo bang sisisihin dito. Hindi natin pwedeng sisihin ng pamilyang Duterte, sila Vice President Sara Duterte, Baste, Kitty, Elizabeth, Ma'am Elizabeth, Ma'am Hanilet, Baste, Pulong, lahat hindi natin yan pwede sisihin na nagpabaya sila. Ang tanging masisisi natin dito ay yung mga taong nagdala kay Pangulong Duterte dyan sa Netherlands. Siyempre, number 1 na yung presidente ng Pilipinas na isa sa mga namuno na dalhin at ipadala si Pangulong Duterte dyan sa The Hague, dyan sa ACC, walang iba kundi si Marcos Jr. At syempre, nandyan yung mga tuta niya, no? Isa na rin dyan si Martin Romualdez, si Remulla, magkapatid na Remulla. At syempre, ang pinaka-hate ng bansang Pilipinas, walang iba kundi si General Torre. At ang nagpahiram ng aeroplano na si Saldico. At syempre, yung mga nag-push ng kasong ito, na yan, nandyan sila Trillanes at yung tatlong idiot.
So yan yung mga dapat sisihin. Kung sa oras man ho, bukas, sa makalawa o sa susunod man, sabihin na natin, sige, kung ano man ho yung mangyari kay Pangulong Duterte, wala tayong ibang sisisihin kundi yung mga taong yan. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi mangyayari to kay Pangulong Duterte. At sa edad ni Pangulong Duterte na 80 years old, talagang tayo ay nangangamba na baka hindi kayanin ni Pangulong Duterte una-una yung klima at yung ganyang kahirap ng kalagayan. Kasi kahit papaano si Pangulong Duterte nung yang taong yan kapag nasa Davao yun talagang naglalakad-lakad yan. At syempre iba yung klima natin dito, yung kinagisnan mo kaysa diyan sa dahig. So yun no. Ay. Nakakabwisit. Oo. Nakakabwisit na nakakalungkot. Oo. So eto pa, isa pa to. Ito yung ito malapit na rin to eh. Oo, ilang taon na lang din tatagal nito. Baka buwan na din. No, sana mas mauna pa to. Sino ba? Wala ko sinasabi. Sinabi ba ang pangalan? Wala. Hindi, pinapatawa ko lang ngayon kasi eto ugali ko to pag nalulungkot ako. Kaya minsan pag wala akong vlog, ibig sabihin malungkot to ako no. So ngayon nalulungkot ako at di ako makapag-komento ng maayos lalo't ganun yung nalaman ko kay Pangulong Duterte na dapat hindi niya naman yan dinadanas no. Dahil talaga super na napakaganda at napaka the best president ever niyan ni Pangulong Duterte. So ito yung isang tao na yon na dapat singilin natin sa oras na may mangyaring masama kay Pangulong Duterte. Dapat ba sa posisyon ng Ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya? Ngayon pa lang hindi na, putang ina niya. Ngayon pa lang hindi siya karapat-dapat na maging ombudsman. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi. Sa katunayan, magiging questionable raw kung siya ang itatalaga sa posisyon. Si Carlo de la Peña sa iba pang detalye. Kapal ng mukha. Hindi naman, hanggat hindi ka na-appoint ni Secretary of Justice. Binatikos ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang plano ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya na umupo bilang susunod na ombudsman sa gitna na nalalapit na pagtatapos ng termino ni kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ayon kay Panelo, bagamat kwalipikado si Rimulya sa papel bilang isang abogado at may sapat na karanasan sa mga kaso, ang kanyang naging asal bilang kalihim ng Department of Justice ay nagpapakita ng kawalan ng pagiging patas. Isang katangian niya ay mahalaga sa pagiging ombudsman. Abogado ba siya? 5. Meron ba siyang karanasan? At tungkol sa mga kaso, meron. Pero problema, yung kanyang karanasan bilang Secretary of Justice demonstrates na hindi siya magiging patas sapagkat ipinakita yan nung mga kaso nila Bantag, Tebes, Kibuloy at yung kay Presidente Duterte. Nakita ron na kahit na wala pang preliminary investigation, hinusgahan na. Sinabi rin ni Panelo na ang ombudsman ay dapat katulad ni Samuel Martires na anyay hindi nabibili, hindi napakikiusapan at hindi natatakot. Ipinunto niya na si Martires ay naging patas at nagpataw ng parusa kahit sa mga malalapit kay dating Pangulong Duterte kung may sapat na ebidensya, habang dinidismiss naman ang kaso ng mga kritiko kung kulang sa basehan. Pero ito ang ating Secretary of Justice, yung kanyang kasaysayan ay talagang hindi ubra na maging ombudsman siya. Binigyan din ni Panelo ang bigat ng posisyon ng ombudsman na may fixed term na 7 taon at nakasaad sa konstitusyon. Kaya umanot dapat masinsinang suriin ng Pangulo ang paghirang sa sinumang papalit kay Martires. Pag yan in-appoint niya, may problemang malaki. Ibig sabihin, talagang gusto niya yung taong naririyan. May constitutional term yan Pero kahit anong dadaan natin, pag ginusto ni Pangulong Marcos yan, wala tayong magagawa, magiging ombudsman yan. Totoo yan.
Kahit anong dadaan natin, kahit anong gawin natin, kung pag yan ay iniluklok, wala tayong magagawa dyan. Yan naipasok mo. Sigurado. Pag dinimanda mo yung mga nakaupo ngayon, wala. Wala na. Natakot-takot na dismissal ang mangyayari dyan. Nagkakampi. Ang Ombudsman ng Pilipinas ay isang independent constitutional office na nagsisiyasat at nagpaparusa sa mga opisyal ng gobyerno na pinaghihinalaang sangkot sa katiwalian, abuso sa kapangyarihan o paglabag sa batas. Nakasaad sa 1987 Constitution at sa Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act of 1989, ang pangunahing tungkulin nito ay bantayan ang integridad sa serbisyo publiko. Isa sa kapangyarihan ng Ombudsman ang mag-imbestiga at magrekomenda ng pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga halal na opisyal maliban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga miyembro ng Kongreso at Korte Suprema. No, ngayon alam nyo na kung bakit gustong pasukin ni Remulla yan. No, alam nyo na kung bakit gustong pasukin ni Remulla kasi nga alam nila ilan sila. Siya, kahit mismong siya lalong-lalo na si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos Jr., si Romualdez, si Saldico, sila dyan. Kilala nyo naman kung sino-sino sila, no? Kaya pinasok yan kasi nga para maiwasan yung mga kakaharapin nilang kaso pagtapos ng mga termino nila. At syempre, obvious naman ngayon, wala naman na talaga tayong kalayaan or tinatawag na patas na pag-uusig dito sa Pilipinas. Dahil nga kapag ikaw ay against sa Marcos, against sa administrasyon, kung hindi ka kulong, patay ka. Diba? So ngayon, kaya gusto niyang pasukin yan kasi nga para pag talagang mamamanipula niya, walang makakasuhan. Ang mangyayari diyan parang Comelec, buburahin lahat. Ayon sa mga ulat, nasa halos 20 individual na sa kasalukuyan ang nagpasa ng kanilang aplikasyon para sa posisyon ng Ombudsman, kabilang na si Justice Secretary Remulla. Kapal na mukha, kala mo naman talaga. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, wala tayong magagawa kapag ito ipinusto na makapasok sa Ombudsman, nako. Paalala lang po 7 years. Ang pinagtataka ko lang talaga, bakit yung mga ganyang posisyon na alam nyong napakadelikado naman na mapasukan ng virus, parang computer yan Computer nakakatakot, cellphone nakakatakot mapasukan ng virus yan. May mga maraming tendency ang pwedeng mangyari. Wow, tendency. English yun No, so ganun yan. So bakit yung posisyon pagiging ombudsman, posisyon pagiging chairman sa Comelec at yung dalawang yan, bakit hindi sa taong bayan nanggagaling? Dapat taong bayan ng mga nagdidesisyon kung sino yung karapat dapat dyan sa ombudsman na yan. Karapat dapat na maging chairman ng Comelec, yung dalawang yan. Dapat mabago yung batas na yan Kaya ito, hiling ko kay Vice President Sara Duterte, kung ikaw man ng maging presidente ng Pilipinas, himukin mo ang Senado at ang Congress na maisabatas yan na yung chairman sa Comelec at yung pagiging ombudsman ay magmumula yan sa boto ng taong bayan, hindi lang sa boto ng iisang tao. Kasi napakadelikado niyan, katulad niyan. 'Di ba? Yung pwedeng mangyari kapag nakapasok na si Remulla diyan sa pagiging ombudsman. O tignan niyo ngayon, yung chairman ng Comelec, 'di ba? Hawak bata ng presidente. Tingnan niyo nangyari. 18 million overvoting pero wala. Binura na nila. Wala na tayong mahahabol. Burado na lahat ng files. Ganun kaloko, kaya dapat yung mga ininuluklok sa mga ganyang posisyon, nagmumula yan sa boto ng taong bayan. So ayun mga barateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo po sa mga inamin or mga sinabi ni Vice President Sara Duterte at mapatungkol po sa kalusugan ni Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, wag nyo na ang hirap ang hirap At syempre din po,
like and share na rin yung video natin para mas malaman pa po ng iba pa nating mga kababayan ng tunay na balita na nangyayari sa bansang Pilipinas. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.